Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Kamusta naman po ang lahat? At today is February 3, 2024. Ikatatlong araw na po ng Pebrero. At mabilis talaga ang ating mga araw. Mabilis talaga ang ikot ng ating mundo. At mabilis din si G makatulog. Anyways mga masters, ako po ay nandito na naman uli. Kami po pala ni G sa ating All About G, The Green Iguana Daily Vlogs. So meron po tayong important topic po ngayon. At ang topic po natin is all about paano po ang epekto ng pagligo ng mainit o maligamgam na tubig. So katulad po sa gagawin natin kay G, si G po ay maliligo na naman sa kanyang swimming pool. At syempre, pinuno natin yung swimming pool niya. Medyo madami yung laman ng kanyang pool. Kaya maligamgam na tubig. At I think 1/2 talaga ang nilagay natin dito. 6 na galon po ng regular na nilalagay ko natin. Dalawa yung noon. Ngayon ay 6 yung nilalagay ko. So medyo malalim po. At malaki yung part ng katawan ni G ang pwedeng mabasa po dito. Alright, so hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Mag-lecture muna tayo about ano ang importansya ng pagligo gamit po ay maligamgam na tubig or hot water. So, pag nag-drop po ang temperature, halimbawa, pag nag-drop po siya, malamig po. At marami din mangyayari sa katawan natin, di ba? Parang giniginawan tayo. At pwede po yan magka-cause ng colds. Kasi pag pinasukan po tayo ng lamig, ay pwede pong yung ating pulmon o ating lung area at kidney area, once malamigan po yan, ay malaki ang chance na magkaroon po tayo ng colds or ubo. So, ang maganda po dito ay dahil po sa buong araw po tayo ay nagtatrabaho, kung minsan po ay pagod po tayo, maraming physical activities at marami pong mga pinag-isipan o may tayong ginamit na mga pagod tayo dahil tayo ay nag-isip buong araw o ano mga ginawa natin dyan. At stress at kung ano pa yung mga external factors na hindi natin kayang labanan, hindi natin kayang isolve. So, ang suggestion po natin is maligo po tayo sa gabi sa gamit po ang mainit or maligamgam na tubig. So, marami po sa atin dyan na sa trabaho pa lang po ay gusto na umuwi para mag-relax. At kung minsan po ay meron ba sa inyo dyan ang gustong nag-i-imagine na naliligo po sila sa isang sauna bath or parang naka-relax lang po sila, na may mga bulaklak sa paligid nila, nakahiga at parang nag-relax po yung katawan nila. So parang ganyan pa lang po ay parang gusto mo nang mangyari, di ba? At feel mo na talagang nakaka-relax ka. Imagination pa lang yan. So ang maganda dyan is ano pa mga benepisyo pag naliligo po tayo sa mainit na tubig. Iba po ang naliligo na medyo early pa. Ang maganda dyan is 30 minutes po bago tayo matulog sa gabi. Yan ang pinakamagandang time para maligo ng mainit na tubig or maligamgam na tubig. So, yung iba dyan, pagkadating ng bahay, maliligo at kakain at marami pang gagawin, di ba? And then matulog. So, suggestion ko po, ang the best time po na maligo ng mainit or na maligamgam na tubig is mga 30 minutes na lang po bago tayo matulog. Kasi malaki pong effect po niyan. So, a few of the examples po ng mga effects ng pagliligo po sa maligamgam o mainit na tubig ay ito po. So, makinig lang po kayo mga masters. Ha? At I hope na makatulong po ito sa inyo. So, syempre, ang ating pinakauna po is yung ating mga muscles at ating mga joints ay pinaparelax niya po. Yung pinaka-importante. Sa English, it soothes or pinaparelax niya ang ating mga sword muscles and joints. So,
Siyempre, pag ang tubig na maligamgam sa pwede naman yung kung may mga hot tub po kayo diyan or meron kayong mainit na yung shower na may hot or cold, or pwede naman magpainit lang po kayo ng tubig at ilagay po sa balde sa Pilipinas, di ba? So yun yung maganda. So nagre-release po yan ng tension ng ating mga muscles kag ito po yung naglo-loosen ng mga spasms. Yung mga spasm na parang kumikirot-kirot yan, pinapalusin niya yun. So nag-encourage po ito ng sirkulasyon sa ating dugo, circulation of the blood, and nagpo-provide din po ito sa ating muscles ng para mag-absorb ng nutrients at oxygen. So once ng circulation mo ay okay, mas maganda din yung inyong absorption ng nutrients at ng ating oxygen sa ating mga muscles. So nagre-release din po ito ng mga muscles na sobrang tigas or tight muscles. Nagre-relieve din po ito ng pain. And po siya, ini-improve niya yung elasticity po ng ating mga connective tissues. Connective tissues natin, di ba? Alright, ano pa po? Next natin is nagre-relax or quiets the mind. So parang nire-relax po yung inyong mind. Relax yung inyong isip. So ang maganda po pag naliligo po tayo, nakatayo, nakaupo, mas maganda po yun yung nakahiga ka po sa bathtub, ay nagre-relax po, nawawala po yung inyong mga stress, mga mental distractions po natin ay nawawala. Makaka-focus po tayo sa ating mga senses. So nagiging mas sensitive yung senses mo. Mas nanonotice nyo ba parang naririnig nyo ang kahit anong konting ingay lang, sensitive ka na naririnig mo agad. Meron diyang butiking naglalampungan, naririnig mo agad yan, ganoon. Meron dyan yung neighbor mo na marites, naririnig mo kasi mas sensitive yung sense of hearing and sense of smell. Ayun, mas matalas po yung sabon sa banyo, mas lalong naamoy mo yung shampoo dahil po nakafocus yung inyong mga senses mo at medyo sensitive din yung touch mo. Okay? So marami yung nangyayari pag naliligo po tayo sa maligamgam or mainit na tubig. Okay, so and then mas maganda din dito is nagre-reduce po ito na anxiety at depression. So pag ginawa mo yan, naliligo ka, nagre-relax ka, nawawala din yung anxiety at depression. Parang nakakalma po yung inyong isip at yung inyong mental, yung pusot at iyong isipan. 'Di ba? Tama naman, 'di ba? So may iba naman diyan na nag-i-immerse, yung sinasubmerge po nila yung katawan nila sa tubig na maligamgam o mainit kapag may bathtub, mas maganda po yan. At mas the longer, mga 15 to 20 minutes, the better. Pero pag wala, pag buhos ka lang ng tabo, pwede naman yan. Pero make sure lang po na paglabas mo ay hindi ka talaga malalamigan. Kailangan itabunan mo lahat yung katawan mo ng makapal na tuwalya or ang bathrobe kung meron po kayo dyan. Diba? So ano pa yung next? So nakakatulong din po ito sa breathing, sa pag-inhale at exhale po natin. 'Di ba? If you notice po nung may mga ubo po tayo at may mga nung COVID times, 'di ba? Nagano tayo ng steam inhalation dahil mainit. Pag na-inhale mo yung steam, mas maganda yung breathing mo. So ito din yung nangyayari po pag naliligo ka po sa warm or hot water, ay nag-open up din po yung inyong lungs. Ang inyong breathing ay gumaganda din po. At nawawala po yung mga blockages, yung mga stuffy nose mo, mga sinus congestion, nawawala din po yan. Ayun, di ba? Maganda. So, ang next naman is it relieves cold symptoms. So, syempre ito, very common po ito. Pag meron kang trangkaso, meron kang ubo, mas maganda pong maligo. At mag-submerge talaga sa warm or hot water. Mas maganda mga 15 to 20 minutes. That's the maximum technique, 20 minutes po. At nakakatulong po ito sa mga allergies, sa mga common colds, sa ating sinus congestion, di ba? And
Mas lalo pa kung meron kang ilalagay ng mga essential oils sa inyong bathtub, di ba? Merong mga ganyan. Or habang po ay naliligo po ay meron kang humidifier dyan na may essential oils. Mas maganda yun kung medyo wala ka pong bathtub, di ba? So, ayun. At maganda po ay ino-open niya pong nasal gateway natin or passageways po natin. So, makaka-breathe po tayo ng maganda. So, ang blood vessels po sa ilong natin ay binubuksan din. So, ano pa rin, ang next nating purpose ng benefits is might boost the immune system. So, pwedeng i-boost ang immune system because ang ating circulation ay mas gumagana. So, ang ating white blood cells, red blood cells po natin ay very alert. Ang good circulation po siya. So, in case ng mga blockages, in case ng mga foreign objects po sa katawan natin, ay yung ating white blood cells ay ready to fight. Alert na alert po sila. Ang circulation natin ay hindi blocked. Diba? So, ano pa po yung ating mga benefits? Improves the skin. So, ang ating mga balat po ay nai-improve din dahil po sa warm water. Dahil po may mga oils po tayo. Kung minsan na hindi matatanggalan sa cold na mga sa pagpaligo lang ng malamig. So, hot or warm, mas maganda yan kasi mas madaling matanggal po. Ma-exfoliate din ng skin natin. Diba? Mas maganda din, lalagyan natin ng Epsom salt. Kung naririnig nyo na po yung Epsom salt, iba po yan kesa sa ordinary salt. So, ang Epsom salt naman po ay maganda yan dahil nakakatulong po yan para ma-absorb ang katawan, ang init ng ating bones and muscles. Okay? So, next naman is, make sure na lang po, pagkatapos po natin ng pagpaligo, ay mag-apply na lang po kayo ng lotion para at least magiging maganda din yung skin natin. 'Di ba? Sa gabi pagkatapos maligo kasi kung minsan dry kasi po yung balat natin. So pwedeng lagyan ng mga moisturizing lotion para mag-relax yung ating katawan. 'Di ba? Ang next naman is syempre is helps you fall asleep. So pag ginawa mo yan 30 minutes before ka matulog, talagang marirelax ka. So ito, tingnan mo yung tubig na nilagay ko kay G, medyo marami yan. So ang maganda po dyan ay pag naligo po kayo na ganyan, 30 minutes before kayo matulog, pagdating mo sa kama mo, ayun, bagsak ka talaga, relax na relax ka. Try nyo po yan sa mga hindi po makatulog sa gabi. 30 minutes po before kayo matulog ay maligo po kayo ng maligam-gam na tubig. Or kung meron kayong bathtub dyan, or meron kayong steamer, or dyan, mas stay kayo dyan for about 15 to 20 minutes. Diba? Mas maganda yan. So, burns calories and lowers blood sugar. Ayun, ito po din sa inyo Burns calories. Siyempre, papawisan ka dyan. At ang blood sugar mo ay bababa din. Okay? So, huwag kayong matakot maligo sa gabi. Basta maligam-gam or mainit na tubig lang, okay na okay po yan. Okay? So, para sa may mga diabetes at mga high blood, huwag lang po kayong magpatagal dyan. Siguro mga 5 to 10 minutes lang po kayo. Kasi pag sobrang mainit o sobrang maligam, hindi maligam pero sobrang mainit po yung tubig, may tendency po na, dahil po meron kayong high blood pressure, may tendency po na mas tataas yung blood pressure nyo kasi mas luluwag po yung daanan ng dugo, kaya yung ating blood pressure tataas. At sa mga diabetic dyan, baka may mga sugat po kayo, mag-ingat po kayo na hindi kayo masunog, di ba? Kailangan yung tubig na gagamitin nyo is just, fair enough na hindi po kayo masunog. Alright? So, ano pa yung ating mga dyan? Next is the soothes skin irritation. So, kung meron dyan sa atin na mga mas sensitive yung mga skin nyo, so, sa pamamagitan po ng warm bath at ma-relieve po yung mga itchiness, yung mga allergies nyo. So, yun yung mga importante dyan. So, make sure lang po na hindi masyadong mainit. Lukewarm lang po or room temperature lang po. So mga masters and mga ka-G, natapos na naman ang ating isang episode ng All About G Daily Vlogs. I hope na marami po kayong nalaman at natutunan sa ating mga lectures. At piniprepare ko naman yung iba po on the spot lang po lumalabas sa akin. Kasi for years naman po itong ninilecture ko po. Kaya by heart ay alam ko po ang aking ninilecture kasi experience ko na rin po ito. Again, this is Master Worm and G. Kita-kits tayo ulit bukas. God is great!
Yahoo!